Isang pagpalaan pumamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay naniniwala ka ba sa speaking in tongues? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Acts chapter 2 verses 4 to 12. At buksan po natin ang ating pusong isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, "Aren't all these who are speaking in Galileans?" Or sa Tagalog, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu, noon ay may naninirahan sa Jerusalem ng mga relihiyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ng maraming tao at nagkagulo sapagkat narinig nila ang bawat isa nagsasalita sa kanilang sariling wika. Teaching and speaking in tongues. Number 1, it is an intelligible human language. Sa araw ng Pentecostes, ang mga alagad ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika. Ang mahalaga dito ay ang wikang iyon ay mga totoong lengguwahe na ginagamit ng iba't ibang tao sa iba't ibang bansa, kaya naiintindihan ng mga nakikinig. Teaching number 2, it requires interpretation. Bagamat ang Espiritu ang nagbibigay ng kakayahang magsalita sa ibang wika, may pagkakataong ang mga nakakarinig ay kailangan ng tagapagpaliwanag upang mas malinaw nilang maintindihan ang mensahe. Teaching number 3, it confirms the gospel for all nations. Ang Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo o isang kultura. Ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay tanda na ang mabuting balita ay para sa lahat, sa anumang bansa, wika o kultura. Application number 1, do not obsess over studying speaking in tongues. May ilang tao na sobrang paghahangad na magsalita sa tongues na parang iyon ang sukatan ng pagiging spiritual. Ngunit ang mahalaga ay ang tunay na relasyon sa Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang salita, hindi lamang ang pagkakaroon ng isang karisma o gift. Application number 2, pray with your own language. Hindi naman kailangan laging ibang wika ang gamitin para makalapit sa Diyos. Ang mahalaga ay ang tapat na pananalangin mula sa puso. Ang Diyos ay nakakaunawa ng lahat ng wika. Kaya kahit sarili mong salita, tunay niya na narinig. Application number 3, avoid mysticism and shamanism. May mga grupo o gawain na ginagaya ang tongues pero wala namang malinaw na koneksyon sa Biblia. Minsan nagiging parang ritual na mistiko o gawain ng kawig na shamanism. Ang ganitong klase ng pagkasanay ay dapat iwasan dahil maaaring dinayo sa tunay na layunin ng Espiritu